Okay, so akong i-review kadyot naata nagtuon ta about man ato ang gisabot unsa ni ang tao according sa Bible. Unya, gitan-aw nato ang design sa Ginoo ug unya ang problem sa sin, unsa effect sa sin sa design sa Ginoo. So, miagi nagdiscuss ta about sa fall or ang pagkahulog sa tao. Unsay nahitabo sa diha nga ang tao nakasala siya. So muni nahimo nga mortal nga being ang tao, mobalik siya sa abog, nakahibaw na ta about death, nanay kamatayon. Mao nang walay taong exempted diri sa kalibutan nga dili gid affected aning sin, including ang death. Wala na yung mga tao nga naapag 1611 nga buhi pa hangtod karon. Okay? Una mo'y kaila nga buhi pa hangtod karon pagpahibaw lang niya, pero again patay na ang katong mga nag-una nga mga generation, no? So wala na sila kaabot, hurot na ang katong mga tao under ato nga generation. Nanata karon sa for example year 2026. So pila na yung mga edad ron sa matag usa? Mga year 7,000 wala na punta. Okay, ang uban. Ang inyo na lang siguro itong mga apo-apo niya mahabilin. Nga naman, mortal, okay, death, mobalik yun sa abog ang tao. Second, ang nature sa tao, nahimo siyang evil, dautan ang naas iyang heart, dautan ang naas iyang imagination, dautan ang naas iyang kasing-kasing, maunang mas kabantay mo, katap kayo ang kadautan karon kay ang kadautan, no need siya itudlo, natural siya nga buhaton or mabuhat nato. Natural kayo. Dili ka kinalang miskwila kabuang para makibawog kabuang. Nasa una na kinamdum ko kana humama masuko inunay ko na din ka nagikan. Kanang ang akong kabuang ba din ko nagikan. Kumayon ko gikan sa akong amigo saban ko kay noy nang kopya day ko. Kumayon sa kog ako ra ni mo sa yabag gid ka. So wa koy naglibog ko asa kong tubagon ang duha. Pero ang according sa Bible gikan gid nato ang kaning kadautan sud kasing-kasing nato. Next, man kay slave siya sa sin. Nahimo na siyang slave sa sin, magsige na siya sunod-sunod sa sin. Kaya di na siya muhunong, sige himog sin. Padayon, bisag laylahi lang og itsura. For example, na addict, na slave sa wine or sa kanang alcohol, mo na alcoholic ang tawag. Na nahimong slave sa mga illegal drugs, nahimong mga drug addict. Na nahimong slave sa gambling. Na nahimong slave sa adultery, pagpanapaw. Digin mo undang sige og kanang pangabit. Naay na slave sa fornication, dili gyud kahunong sige na lang gyud og sex bisag wala pa ang marriage. Naay mga nanga-addict sa power, muna sa politika, grabe ka mga kawatan, okay? Naay na-addict sa kanang covetousness, sige panghilabot sa butang sa uban nga mga tao. Naay na-addict sa gossiping, sige panglibak sa uban nga mga tao. Naay mga nanga-addict sa gitawag og barkada, di na gid mo undang siging laag. Kira no? So nailay-lahi lang itsura ang addiction sa tao. Evidence nga nahimo siyang slave sa sin. Next. Ang tao kay gi-condemn siya to damnation. Gihukman na ta nga sinners ta o gihukman na ta sa Ginoo nga deserve nato nga mamatay. Gihukman na ta nga deserve ta nga ma-separate sa Ginoo forever. Deserve na nato ng tanan nga judgment sa Ginoo tungod kay mga nahimo natang mga makasasala. So, muna itong gidiscuss pag kami agi, ang tao nag-need siya restoration ug nag-need siya salvation. Muna kita restoration, kinahanglan ta mabalik sa ato ang design kay nabuwag na ta. Salvation, kinahanglan ka nga ma-forgiven, ma-acquit sa imong sin. Kinahanglan ka ma-free kay dili gani mo na giningon while naka ning kalibutan na dili gyud ka ka-please sa Ginoo dahil kung mamatay ka forever kang buwag sa Ginoo adto ka sa lake of fire, destination sa mga gi-judge sa Ginoo nga mga makasasala. So muna atong ginid, number 1, freedom sa power sa sin. Kay ang sin mura ni siya mga kadina nga naghigot nato nga lisod kaayo ituman sa mga sugo sa Ginoo while nahigot ta aning sin nga powerful kaayong bitaron gyud ka ba. Okay? Next, kinahanglan tag acquittal kay gi-judge naman tas Ginoo mura tag kana bitaw mga tawo bitaw nas prisuhan nga naghuwat na lang sa ilahang gitawag og
ang uban naghuwat sa ilahang karos na sila makahuman sa ilang sentence, kita kanang ibutang ta kanang bitang life sentence, di nagyud ka kagawas, mo ni ang ato ang sentensya. So kinahanglan ta ma-free ana nga sentensya, mo nang kinahanglan ta i-declare sa Ginoo nga free, di ni mahimo nato sa ato ang good works, dili kabawi ana. Third, kinahanglan ta malimpyuhan sa ato ang tanan nga mga sala, kay atubangan sa King ang Dios. Ingon da sa Isaiah 64 verse 6, ang ato kuno status dirty ta, hugaw, atubangan sa Ginoo, dili ta niya madawat. Ingon diri, ang ato kuno mga good works, they are like blood-stained rags. Hugaw kuno kay sa nga tanan ng ato ang good works. Ang gigamit nga term diri kay kana murag dinug-an nga panapton. Okay? Mo gigamit nga term sa pag-describe sa ato ang good works, hugaw. Makahimo ka good works pero atubangan sa Ginoo, hugaw, di gina siya malipay ana ug dili gina acceptable sa iyang atubangan. Okay? Now kana tanan nga need nato ma-accomplish na siya, ma-achieve na siya, madawat na nato, ma-receive na nato, tanan ana through ni Jesus Christ alone ra gyud na siya, tungod ra gyud ana iyang sacrifice. Kay tungod gikuha niya ang ato ang giangko niya ang sin sa believer. The moment ang usa ka person mo believe ka ni Jesus Christ, mo salig ka niya, ang imong sin automatic gikarga na niya. Second, ang payment sa ato ang sin, kay kinahanglan man nagpayment ang ato ang sin, iyang gi-provide iyang life, munang nagpakamatay siya sa cross para moangkon sa punishment, dayon namatay jud siya aron ibayad na niya iyang life, dayon na resurrect siya pagka ikatulo nga adlaw para ihatag na niya nga new life sa katong tanan nga mga musalig niya, isip ilang savior ug wala na gyud kay laing saligan pa except ra gyud anang gihimo ni Jesus Christ dito sa cross, kaning tulo ka butang, kaning death niya, kaning dito sa cross, kanang iyahang blood, kanang gihurot niya, gi-sacrifice niya, then kanang new life niya. Mo na ingon diya sa Hebrew chapter 7 verse 25, He is able to save to the uttermost those who draw near to God through Him, since He always lives to make intercession for them. Si Jesus Christ, siya ang moabugar nimo the moment imong ibutang imong pagsalig ngadto niya. Okay? Mo ni ang sistema. Siya ang moabugar nimo kung imong ibutang imong pagsalig niya. Ingon siya, I am the way, the truth, and the life. Wa nagilaing pamaagi. So kung mayong kag naapay lain nga way, wrong na siya. Kay ingon sa Bible, siya ra gyud ang way, si Jesus Christ. Unya, ingon siya diri sa John 8:34, siya ay makahatag nimog freedom sa sin. Ingon siya, everyone who sins is a slave to sin. Ingon diri sa verse 36, if the Son makes you free, you are really free. Kung i-free ka ni Jesus Christ, ma-free gyud ka sa imuhang mga sala. Then sa Romans chapter 6 verse 7, ingon siya diri, anyone who has died is made free from sin's control. If we died with Christ, we know that we will also live with Him. Christ was raised from death, and we know that He cannot die again. Death has no power over Him now. Yes, when Christ died, He died to defeat the power of sin one time. So, na sabtan-sabtan na ninyo? The moment kuno si Jesus Christ namatay, gidefeat niya ang power of sin one time. Ya enough na kuno na, ingon siya, verse 10, enough for all time. Okay? Ang iyahang death dito sa cross, enough for all time. Ang kanayang kamatayon sa cross, makadefeat na siya sa power sa sin one time. So, the moment ang usa ka person mo believe siya ni Jesus Christ, ingon dinhi sa verse 8, Romans 6:8, we died with Christ. Namatay kadungan ni Christ. Mao nang ang imong old nga person kay namatay na imong pagka-sinner. Mao nang mo ni reason nganong ang usa ka tawo makaingon siya, ang usa ka Christian makaingon siya while buhi pa, save nako. Ngano man based sa promise ni Jesus Christ, the moment nga mo believe ka, nakarga ka sa iyahang death, payment, o resurrection one time. So gihimo na ni Jesus Christ 2,000 years ago. Karon the moment nga makadungog ka ana, the moment nga mubutang ka sa imong faith, imong pagsalig ana, mura kag
nahiusan niya 2,000 years ago, ug pwede na ka makaingon sa imong kaugalingon, salamat Ginoo nga imo kong gi-free sa ako ang sin. Mao nang pwede na kang mo-obey ni Jesus Christ sa nahabilin nimo nga life karon. Pwede na gyud kaniyang mo-obey nga wa kay ngay kahadlukan, nga di na ka mahadlok nga basin maimpierno kuno ni kamatay or basin niya pa kung silutan. Wa kay fear na tungod kay giangkon na ni Jesus Christ ang imuhang sins, ay imong punishment na nakay payment. Pwede na kang makapangalagad niya, mo-obey niya freely. Okay? So, muna ako ni i-contrast lang ha. Mo ni ang nakalahi sa Christian nga gituhuan based sa Bible ug sa tradition nga giteach sa church ug sa uban nga religion. Kay tungod ang giteach sa Bible nga gituhuan sa Christians, one time nga sacrifice ni Jesus Christ, ma-receive ra na nimo ang tanan nga benefit kani siya the moment nga mo believe ka. While sa other religion, lifetime nimo magsigi kag paningkamot nga mabayran nimo imong sin, which is impossible kay everyday ra ba kang makasin. Ug unya ang demand ra ba sa Ginoo nga payment dili ka ka-afford. For example, kani palang daan nga blood kani ato ning na-discuss miagi nga session nato, ang gipangita nga blood ang katubya ning sinless, ang katong waysa unya eternal, katong makakover sa sins nimo since birth hangtod sa imong death. Eternal ang value. So kinsa may naana nga payment, kinsa naana si Jesus Christ. So kana palang daan di ka ka-afford ana. How much more ang uban nga mga pamaagi nga imong suwayan og trust, nga mosalig ka nga basin mo ni ang makapasaylos imong mga sala. For example, himuon nimo tanan nga mga ritual, nagkot kag kandila mga 20 ka buok, kisa ang nag-ingon nga mo na ang imuhang cleansing sa imong sin. Kisa ingon, dili man po na makalimpyo sa imong sin. Okay? What if magsige lang kag himog maayong buhat everyday, makasiguro ka everyday ma-perfect nimo tanan? Insa diri makasiguro nga buntag to hapon wa kay dautan gyud nga mahimo. Wala kay sa Bible wala may righteous, wala bisan usa. So impossible kay na. So si Jesus Christ ning himo siya mo ning gi-provide niya ang something secured nga dili matay-og nga imong ma-receive by faith. Ingon diri sa Bible, Galatians 3:13, the law says we are under a curse for not always obeying it. Kabantay mo, under kuno ta sa curse kay wa man gud ta mag-obey always aning balaod sa Ginoo. Sa ato pang gi-discuss miagi, nabuwag man gud ta, nabuwag naman ta sa tubong design. Wa naman ta mag-obey. So cursed ta, may gitag curse. Kana bang gisentensyaan na kas Ginoo mamatay. So ingon diri, He changed, ingon diri, but Christ took away that curse. He changed places with us and put Himself under that curse. The scriptures say, anyone who is hung on a tree is under a curse. Si Christ ko nakigpulig lugar nato. Okay? Imagine imong kaugalingon, naglingkod ka diha, ikaw ang bitayunon, na somebody mo abot mo ingon, hawa diha ako'y bitay, ako'y lingkod para nimo. Okay? Yamin ka, ngano man, yun siya, gihigugmati ka. Salig ka nako, men ka okay sige. Muhawa ka, siya mo lingkod puli diha. Dai men ka din sa akong buhaton, sa akong ibayad nimo. Ingon siya, wa kay bayad ako, free na akong buhaton para nimo. Ang ako lang gusto after ani nga gipulihan natin ka pag kinabuhi na sa life nga matarong. Okay, way bayad, free. Mo niyang gibuhat ni Jesus Christ aron mo follow na kaniya, di na ka mobalik sa imong life sa una nganong rason, mo toy rason nga bitayunon ka gisentensyaan tas Ginoo. Okay? So, nakigalili siya. Hebrew 9:14. So surely the blood sacrifice of Christ can do much more. Christ offered Himself through the eternal Spirit. Manong yung kaganina, eternal. As a perfect sacrifice to God. Siya ang perfect na sacrifice para sa atong mga sins. His blood will make us completely clean from the evil we have done. See, kabantay mo, complete. Dili data-data. Okay? Kabantay mo? Wala ta pa data-dataha sa Ginoo sa ato ang mga sins. So muna kung nakita nga problem sa teaching sa Roman nga Catholic nga Church o sa uban nga mga religion, ikaw mo'y padata-datahon nila sa imuha mga sins. Patuhuon ka nga data-data lang. Ang uban usahay with payment pa, usahay nailahi-lahi nga mga versions. But sa Bible ingon diri, His blood will make us completely clean from the evil we have done. It will give us clear consciences so that we can worship the living God. See?
Ang truth manggod mga bata man ang truth, di manggod ka ka-worship sa Ginoo, di ka completely clean. Di ka madawat sa Ginoo. So, para imong worship madawat sa Ginoo, kinahanglan kang clean. Si Jesus Christ ang ninghimuan ning offer siya sa iyang blood. Mao nang kung ikaw musalig ka diha niya, gigamit ang lahog illustration mo ni ang itsura, acceptable na kas iyang atubangan, clean na kas iyang atubangan, dili pareho ani previously nga i-reject gyud kaniya aning kalakiha kay hugaw tas iyahang atubangan. Bisag unsaon nimo sulob og nindot nga good works sa iyang atubangan, imong good works mura ra kuno nagdinugan nga panapton. Okay? Di gyud kaniya ma-accept. Pero kung ikaw moagi ka ni Jesus Christ, ang only way mo believe kaniya nga siya imong savior, wa na gyud kay laing saligan, siya ra gyud imong savior kana iyang gibuhat dito sa cross. Mao ni ang resulta, mahimo kang acceptable niya sa iyang atubangan karon ug unya sa umaabot. One time, complete. Ngayon ka, wala ko ilaing buhatonon nga ritual para ugma, para sunod adlaw, para next week. Ang only sacrifice nga maka-please sa Ginoo according sa Bible, Hebrew 9:14, ang kanira yung sacrifice ni Jesus Christ. Okay? Dili pwede na hangyo-hangyo. Okay? For example, sa ako pang example, magpahangyo ka sa mga taga-babaw, ihangyo ko ninyo diha paligbi, paduol ko paligbi diha, ina paligbi nga pasaylo ako palig ha. Dili na pwedeng hangyo-hangyo, wala na sa sistema sa Bible. Second, dili pwede magpakita kang gilas sa Ginoo, Lord. Ako ning pasinawon ni diri maayo para sa akong mga sala nimo. Ako ning pasinawon ang kaning sahog diri nga matransparent na ni makita nang ilawom sa yuta ani sa kasino. So, bisan pa usa nimo kabuutan, dili Lord, bupasan ko cross gikan diri padung sa manghilaw, magkapangdol-pangdol ko Lord para sa akong mga sala. Yapsaylo ako Lord ha. Hago kay ko sa tanan. Di sana magsilbi kay again human ra ka nga sinner, makasasala ka, di ka acceptable sa iyang atubangan. Ang only gi-provide sa Ginoo nga solution dara ra gyud ni mao ra gyud ni. Mao ra gyud ang gi-provide nga solution. Mo nang usay makaagi ko ba kananay mga katiguangan magsige bitaw singgit nga Ginoo kaluy kami. Ako maluoy ko makadungog ana nila nga naman. Ang answer ana imong prayer nga Ginoo kaluy kami, gitubag naman sa Ginoo dugay ra. Gisend niya ang iyahang pamaagi sa pagpakitag kaluoy nato ang mercy, si Jesus Christ na naog diri sa kalibutan ug siya ang niangkon sa ato ang punishment, mihatag sa payment ug mihatag og new life. Gitubag na niya nga prayer. Now ang gusto sa Ginoo salig ani. Kay dili gani ka mosalig ani ang gihatag, dili nimo maabot ang effect ani nga salvation. So ingon diri, dawaton siya sa faith, by faith gikan sa repentant nga heart. Unsa man ang repentant nga heart? Kana bitaw na kay pagkaamgo, kana bitaw ang pagkadungog nimo sa gospel nga sinner day ka, ning accept ka ba? Wala ka mo deny. Kay namay uban nga mga tao mo deny mo ingon, di man ko sinner, righteous man ko, buutan man kay ko, kay daghan bi kog naambag sa barangay, sa simbahan, sa kapilya, daghan kog naamot. Mo deny, feeling limpyo ba? Ang gusto sa Ginoo repentant imong heart kanang mo admit ka nga sinner gid ko. Di ko kasulod sa langit, di ko mapasaylos ako mga sala through sa ako ang good nga deeds. Naa kay pag-admit sa imo hagid nga pagka-zero, atubangan sa Ginoo wa gid kay ka-contribute, wa kay ikabayad. Mura kag kana bitang tawo bitaw kabantay mo nga luoy gid kay nga moduol bitaw tindahan nga mayon muhangyo bitaw nga day wa gid koy kwarta. Pobre gid ko sa nga tanan, nag-agad ra ko sa imong kaluoy ko imo kong pakanon or dili. Ingon ana dapat ang imuhang condition sa imong heart nga mo believe ka ni Jesus Christ nga makaingon gid ka nga ikaw di wala gid kay something ika-present, nag-agad ra gyud kaniya ug mo na nga mosalig ka according sa Romans 3:21. Ako lang sugdan sa 21. Dapat maklaro rin niyo. But God has a way to make people right, and it has nothing to do with the law. He has now shown us that new way which the law and the prophets told us about. God makes people right through their faith in Jesus Christ. He does this for all who believe in Christ. Everyone is the same. Sa kabantay mo? Iya kuno kang himuon nga right kung mo believe ka ni Jesus Christ, pareho ra ang tanan, walay special nga pamaagi sa uban nga mga tao. Same rag way ang tanan. Iyon diri sa 23, all have sinned and are not good enough to share God's divine greatness.
Ingon diri sa verse 24, they are made right with God by His grace. This is a free gift. They are made right with God by being made free from sin through Jesus Christ. Sige, bantay mo, free ang salvation. Dili ninimo amutanan, dili ninimo bayranan, dili ninimo datadatahan, free nga gift pinaagi sa pag-believe diha ni Jesus Christ. Ingon diri sa verse 25, God gave Jesus as a way to forgive people's sins through their faith in Him. God can forgive them because the blood sacrifice of Jesus pays for their sins. Klaro juga yung Bible. Wala mingon, God can forgive them because ning duol ka ni Mama Mary. Wala pud mingon. Wa sad mingon, God can forgive them because ning bayad kag balig 10,000 nga mas. Wa pud mingon. God can forgive them because naghago kag maayo para sa imong sins. Wa pud mingon diri. Wa pud mingon diri, God can forgive them because naa kay giduol nga patron para patabang nimo. Wa pud gingon. Clear ka ang teaching sa Bible. God can forgive them sa gingon because the blood sacrifice of Jesus pays for their sins. Naanay sacrifice nga gi-offer, gihatag ang Dios, wala nay lain nga madawat nga sacrifice kana ra gyud ang way. Okay? So mo nang ingon sa Bible, i-change in your mind kay kuning salig pamuglain nga way, delikado kay na sa nga tanan. Peligro kay na sa nga tanan. Ngano man, dili man na mo way. So kung dili na mo way, di gyud na mo reach sa destination nga imuhang gipangita. Okay? So, ingon dinhi sa sumpay, God gave Jesus to show that He always does what is right and fair. He was right in the past when He was patient and did not punish people for their sins. And in our own time, He still does what is right. God worked all this out in a way that allows Him to judge people fairly and still make right any person who has faith in Jesus. Fair kuno kayong Ginoo. Kaya imagine, even dato ka or pobre ka, kabantay mo, why difference? Ang blood sacrifice ra ni Jesus Christ ang way nga ma-save ka. So kung pobre ka, fair, pwede ka mo receive. Kung dato ka, no need na imong kwarta o imong tanan nga mga good works, pwede gihapon ka mo receive. Kung pungkol ka, pwede gihapon ka mo receive. Kung buta ka, pwede gihapon ka mo receive. Okay? Kung bungol ka, pwede gihapon ka mo receive. Okay? So, fair ang way sa Ginoo nga pwede ka nga ma-save, dili pinaagig works, dili pinaagig hangyo-hangyo, dili pinaagig patron saints, kundi gihatag na niya ang means, ang blood sacrifice ni Jesus Christ. Okay? Yan na siya kanindot ang salvation. Muning gitawag ni good news nga naman. Why bayad? Madawat nimo now, anytime, ug unya, why subscription fee sama sa Netflix? Okay? Why additional nga rituals para magpabilin imong salvation? For example, maghunahuna mo, basin ko mo receive ko karon sa salvation ni ugma mawa na sad ni, dili na ni siya mawala. The moment nga mo believe ka ni Jesus Christ, ang Bible nag-ingon, iyahan na ka forever. Iyahan na ka, balikunon na kaniya dire. Okay? Under na kaniya. Og one day maabot imuhang death. Forever magkauban na ka sa Ginoo, dili na ka separated niya. Og while buhi pa ka, unay giningon, makatabang ka nga mo hatag og light sa uban nga mga tao nga wa sad kahibaw ani, daghan nga mga tao nagtuo nga ang salvation imong paningkamutan, imong datadatahan, imuhang nakadepende sa imuhang mga efforts. Actually ang Bible nag-ingon wala makadepende sa imong efforts, naanay ning himo si Jesus Christ. Okay? Muna ipahibaw ni sa tanan, muna ang way sa Ginoo simple, basic. Ipanabi siya sa uban nga mga tao, ipanabi siya sa uban nga mga tao. Nya makahimo ra pod sa pagpanabi ani. Ang katura pong person nga nim-believe na ani. Kaya kung ikaw wala ka mo believe ani, di man pud ka makapanabi ani sa uban. Kaya unsa man nimo pag-share sa uban ani nga salvation kung medyo ikaw mismo dili ka convinced nga tinuod ni siya. Bantay mo?
Di ka manabiani. Tanawa ang mga apostolos nga grabe kay sila ka-convinced nga tinuod yun ang ilahang nadungog ni Jesus Christ. Bisan pagpatyon sila, dili mo stop, sigig sulti sa uban. Nga si Jesus ra ang way. Batuon naman sila sa mga tao sa una. Kaya sa una, daghan ba itong mga God sila. Nga daghan kayo sila mga pamaagisad sa ilahang mga salvation kunuhay. Pero nagpakamatay ko sila, di mahadlok musulti ani mga butang. Nga naman, convinced man kayo sila, ning tuon naman sila ani, o gireceive naman ni nila as ilahan na gyud. Mo nang willing na sila mamatay para mo share ani. So, kung kamo, sud sa inyong heart, naglibog pagid mo din ha, akong encourage ninyo, ayog kalibog, hinaot mo, believe mo sa maayong balita. Okay? Once convinced na kay ka sa nga tanan, sa gospel, sure na kay ka, hinaot one day makashare ka ani sa uban, nga wasag kahibaw ani. Now what if hapakon imong or unsaon ka diha tungod kay nganong nalahi na ka? Timan-i mo ni gibuhat nila ni Jesus Christ before. Pag naog sa kalibutan, nasuko ang katong mga religion nga nag-una, nganong hilabot ka man, lahi naman kas amo ang gituhuan. Umoto giinaton nila si Jesus Christ. Now ingon siya mo sanay buhaton nila nimo every time mulahi na ka sa kadaghanan. Okay? Ang term nga gigamit sa mga tao ani, lahi og tinuhuan. Well, lahi gud imong tinuhuan, kay imong tinuhuan naka-base naman kas Bible, wala naman ka naka-base sa sulti-sulti lang sa karaan ng mga tao, sa tradition. So lahi na gud imong tinuhuan. Ako di ko mahadlok inon ko lahi kag tinuhuan. Tinuod man lahi man gud ang tinuhuan nako, kay ang tinuhuan man nga gisunod nako diri sa Bible. Dili man yan sa tradition sa kadaghanan. Now, mga suko, daghan ang mga suko, ay sagdi lang, nga naman, si Jesus Christ, mao man sila gibuhat nila, nangasuko man sa sila ato, pero si Jesus, nagpakitag example nato, nga siya, giunana siya, so ay kahadlok, kay nahuman na ni Jesus Christ, murabag sa race ba, nahuman na niya, nabot na siya sa last, o nahuman na, kita sad ko no, mabot ra ang time, nga mahuman ra ni tanan, pwede kang hilabtan karon, kasabaan ka, awayon ka, daog-daogon ka, tungod sa imong faith, pero sagdi lang, ang importante, ikaw ang Ginoo, imong relationship, okay, kay in the end, kinsay atubangon nimo kung mamatay ka, ang Ginoo ra gyud na dili ang kaning mga tao sa tuang palibot ang imuhang atubangonon. Ang Ginoo ra gyud na. So mo nang importante ang Ginoo malipay nimo, bahalag di malipay nimo ang ubang mga tao, ang importante malipay nimo ang Ginoo. Okay? So mo ni siya ang way sa restoration ug sa salvation nga gitudlo diri sa Bible. Kinahanglan ka mapasiguli kay ang effect sa sin dili lang ni siya after sa death katuto maimpierno ka. Ang effect sa sin included ang karon. Ang mga tao nga wala bitaw mapasiguli ni Jesus Christ, medyo diferensyado gyud og kinabuhi nga naman tungod wala pa ma-restore balik. Okay? Unang karon pa may nga time, basin na ay question about aning salvation. Wala. Clear ninyo? Tinawra ang way. Kung medyo nahadlok mo nga murag iyay, delikado ko ani, kung mo sunod gid ko, mo believe gid ko, malahi ko sa akong pamilya, malahi ko sa tanan, or delikado gid ko ani. Well, mo na giningon, kay bawo naman ka. So it's either imo bang pairalon imong fear or imong faith. Fear or faith. Naranan duha. Okay? Kung may ka, fear lang, ari ko sa fear, maminaw kay, kapoy ka ayo kung ila kong tabangan. Well, ang Ginoo pod ang imong enemy. Okay? One day mo face ka niya, inom kas Ginoo, fear man imong gipili. Okay? Diba? Pero may ka, faith lang, faith. Kaya nga naman, bahala ning fear, kaya ang Ginoo man ginako ang atubangan. Well, maayo. Kaya nga naman, kung asa imong soul, mo follow ang body. Okay? Maayo. So, kung nahadlok ka, well, ako advice, pili ang faith, ayaw ang fear, ayaw ang kadlok. Kaya, again, ikaw ragyo alkansi kung ang fear imong pairalon sa imuhang kinabuhi. Ingon ang Bible, believe. Ya di man sad kaniya pasagdan. Naa si Jesus Christ mutabang sa kada person nga mo follow niya, naa siya para mutabang. Di kaniya pasagdan nga mag-inusara lang kadiha nga awayon ka sa mga tao, dili kaniya pasagdan. So, ang damage sa sin kay dili lang sa future kundi sa present mismo. Muna nga atong gidiscuss miagi ang design sa Ginoo o niya ang mga gitawag og damage. Karon mulakbit ko na pay time gamay.
usa sa aspeto sa design sa Ginoo nga na-damage nga angay sa ninyo ma-learn mo ni anak importante kung mo-follow ni Jesus Christ. Balik ko sa biological design. Ari ko aning attraction kay part ni sa gi-design sa Ginoo. Ako ni i-discuss ng sa inyo, importante man gid kay ni. Part ni siya sa biological design sa Ginoo ang attraction kay again gi-design sa Ginoo ang babae lalaki nga different gyud ta dahil gi-design na niya para mag-unite. Okay? Magkahiusa. So ang attraction design na sa Ginoo para ma-achieve na nga magkadugol ang babae ug ang lalaki. Okay? Aritas kilig-kilig nga part. Okay? So now, unsa may explanation ana? First, naturally gi-design gini-wire ni sa Ginoo imong utok nga mo detect gyud ka og beauty, mo detect gyud ka og kanang gitawag og gwapa-gwapo, gi-design gyud ka sa Ginoo, dili na sin. Okay? Natural na. Now, unsa man ang mga factors nga makapa-attract sa opposite sex nga gi-design sa Ginoo? Usa ka design kani siyang facial beauty or symmetry. Now, according sa studies, mas attractive ang symmetrical nga mga naong, ilong, babae ka or lalaki ka, mas attractive mo na mayong ka nganong gapuhan mong kuana niya. Well, naturally imong brain kamo mo detect unsay gwapo gwapa according sa design sa Ginoo. Second, ang kani siyang body shape nana siya purpose again. The more ang curves sa babae klaro, the more na siya mahimong attractive. The more sad ang lalaki solid, the more na siya mo attractive sa mata sa opposite sex. Muna na ay fruits di ang example, avocado, apple, pears, ang shape. Muna kabantay mo, kung ipagawas og maayos sa babae ang curves, kabantay mo daghang kay maggukod. Nga naman, wired man na good. Diha ang problem. Diri ang sin ning damage sa design sa Ginoo. Kaya ang purpose unta ani para mating. Pero naitabo ron para gaming. Nahimong duwa. Muna ang babae magpakita og maayos sa iyang body para daghan magukod niya. Then iya din pang bastiron, mukatawa din siya, ha ha ha, no? Dahil ang mga lalaki po, mura ng mga itoy nagsunod-sunod, no? Okay? Third, kaning baho. Muna mag-perfume gyud ang mga high school or bisang dili high school, ang mga senior citizen, ang perfume efficacent. Ang mga batanon pa kana mga laylahilag flavor, no? Okay? So part man na siya kay the more humot ang usa ka tawo, the more man siya attractive. Design, smell. Next, voice. Okay? The more deep ang voice sa lalaki, so the more lawom iyang voice, the more attractive. Kaya nga naman, ang lawom nga voice kuno kay masculine man iyang babae. The more soft ang iyang voice, the more siya attractive kay lambing man kuno na. Okay, pasabutan na. So hinay ra no, hinay. Number 5, touch. Mo delikado kay ni kung dili pa mo married. The more magsigig touch ang babae ug ang lalaki, kabantay mo, the more gid madisgrasya. Una ako ma-advise ko sa mga members sa church nga mga babae ug lalaki didto nga example na ay manag-uyab, maglikay sa nga magdili masigig duol or mag-spend og time nga sila-sila ra masigig kabayo, magsigig kapyot, magsigig hikap-hikap sa kamot sa bukton. Nga naman delikado kay na ginay spark ang male ug ang female adto ginapadung sa design ana ang kato siyang sexual intercourse, munay purpose ana, munay design ana. Okay? Number 6, attitude. The more buutan ang babae lalaki, the more mo attractive. Kaya again, kasi may ganahag salbahis. Pero ang aban, maayo kay, mo ang problem, daghan kay maayo mo acting ani. Okay? Daghan kay maayo mo acting ani. Ang tiguang, bisag dili unta mo labang, palabangon gid, tabangan tikala. Nahibaw na lang tiguang, naabot siya sa atbang. Kaya nga naman, pakita lagi buutan gid siya. Kaya alabi na niagi ang babae. Okay? Next, kani wealth. Nagi ma-attract og kwartaan. Nga naman, kung namang gid kwarta, secured man gud ang pamuyo. Pero ang problem, tungod sa sin, kwarta na lang sa una-hunaon, bahalag puting batias batasan, kaya nalagi kwarta, hala, push, no?
Kani ang design gid ultimate nga dapat maatrakan niya. Kabantay mo ni ang wala na ilabot sa factor ron sa attraction sa babae o sa lalaki. Dili na mo consider kung godly ba ang babae or lalaki. Ang tanawon na lang ron sa mga lalaki, for example sa babae, ang tanawon na lang yun, number 1, noun. Sunod, body, sexy ba? Dayon, okay na buutan ba di? Bubuutan na taod-taod. Basta kay noun, body, kabantay mo, diha na lang halos ang mga qualifications nga pananawon sa attraction. Sa babae pod, ang tanawon niya sa lalaki, same na lang pod. Noun, body, di na kaayo magmatter ang attitude, kani di na kay magmatter kung godly ba or dili. Okay? Nakapunit lang yung Bible ang lalaki, godly, namatay din skilig ang babae, godly na. O at nakibaw, aso tinadaro ng Bible, nang hipos na ba ito siya, o yaba ito gilabay nas basurahan. Okay? Pero kabantay mo, less nakainis sa nga tanan ng godliness tanawon sa babae sa lalaki karon. Di ba? Kasi mo admit na tinuod di. Less na lang kaayo. Di na kay ka mo-consider godly ba ng bayhana. Basta makapatibok sa heart, wala na godly. No? Guwapo na. No? Guwapo na. Kabantay mo? Diri ang problem sa sin. Muni ang usa ka area nga gidaot sa sin. Kay di naman ka mo-consider, yung sa effect. Kay di naman ka mo-consider sa imong pares godly ba or dili, adto na ang mga consequence inig kaminyo. Didto na ang problem. Kaya again, sa ito design sa Ginoo, gidesign ta nga mo create og family nga godly. Nya kay wa man ka nangitag partner nga godly, di na ma-achieve kana nga design. So, ang pamilya gubot, guba, broken, ngano man nagbuwag na katong gyud miagi, nagbati na mga naong sa inyong pananaw sa inyong mga kapares. Okay? Now, unsay mga kinds of attraction kanipod? Di ba niyon kung kaganina normal ra na nga ma-attract ang usa ka lalaki kung gwapa, dili na sin, pero kung maura po na imong tanawon sa imong partner, diha ang problem. Kani ang kinds of attraction pod. Naay natural nga attraction lang gigwapahan gyud kaniya physically. Again, dili pa na siya sala, pero ayog stop din ha. Wala na problem. Kani ang second magka-problema ta diri. Kaning lustful nga attraction. Okay? Mo na ding babay, ninduta in love kina siya nako kay nagsigig tutok nako niya ana ang tinanawan nimo. Dili na love, lustful na siya nga attraction. Okay? Naanay daotang tuyo nimo. Okay? So kung babae ka, naive ka, or hindi ka kabaw ma-identify, para nimo in love na, uy, kuyaw kayo na sa tanan. Okay? O ba, magtupag yung laway. Number 3. Kani, obsessive nga attraction, obsessive, possessive. Ang babae, gikilig din siya, kay anong, gikilig man ka. Nagsige na sa sunod-sunod na ako. Naabot na lang ko sa amuan, nas pusti, nagsiga na sa pusti ba? Okay? Ang tawag ana niya, obsessive ng attraction, stalker na, lahi ang tuyo ana niya nimo. Gusto kang maiyaha ka, nga kanabang selfish nga desire. Iya kang abusaran baron or saong kanis inyo, i-decorate bakas bungbong. Obsessive na nga desire. Okay? Muna, ayaw mo kumpiyansa na na makrush bitaw ninyo, ya dili na muuli. Ayaw mo kumpiyansa na. Muadto sa inyo ay nag-birthday nimo dayon di na muuli. Kuyaw kay nasa katanan. O kanang lalaki nga mayngon maghikog ko kung di ko nimo kuyugan, pahikuga lang gyud na siya, ayaw lang gyud sunod ana. Bahala na sa siyang kinabuhi. Number 4, selfish attraction. Kana bitang gusto lang kang masatisfy imong kaugalingon niya. For example, gusto lang kang sigihan kanyang libre. Gusto lang kang sigihan kanyang pagkaon. Gusto lang ka sigihan kanyang palit sa imong mga hangyo. Selfish na siyang attraction. Example, na lalaki, mingon, ganan, kaya kung bayhana kay in love, kaya ako, magsigig sa kapyut na ako. Yan, nagsigig demand. Palitik og milk tea, matcha, sa para diha, halos kada adlaw na sa demand nimo. Selfish attraction na wala na in love nimo. Next. Childish nga attraction, kanang lingaw kay siya nimo kay bag-o pa mo, dahil tuod-tuod mura lang kag duaan, kung na say bag-o nga transferring nga gwapa pa nimo or gwapo pa nimo adto na sa magduol-duol, childish na nga attraction, biyaan ra kana kung naay bag-o nga iyang kalingawan. Number 6, inordinate nga attraction, maibog kag same nimog sex. Kasi nakasway na diri nga nanakay na feel sa kapareho na nimo. Babae, lalaki, bantay-bantay ana kay dili na siya normal nga attraction. Maka-feel ka ana, ayaw sa pagpakamatay ha.
pada sa imuhang sa feelings nimo. Number 7, fatal attraction. Kanang ma-attract ka og kanang somebody bugoy or bugay. Unya mag-hope ka nga ikaw ang maka-change niya. Kilig-kilig din ka na nagunahuna. Nga basta mapareho sa salida, nga mubuutan siya tungod nimo, ang babae mubuutan tungod nimo. Ayaw gyud ana nga dream, delikado kay na fatal attraction na siya, wrong na dili na pinasubay sa design. Maamong ka na kadugay ni kaminyo ninyo ana, mo na resulta. Okay? Ikaw pero may mahabilin kay asa man na siya, ato as iskina nag-astig-astig, nag-shade, nagyana gyud. Nagsigi-sigarilyo. Okay? Astig man siya, astig. Okay? Kani ang muni ang nasa design attraction nga based sa love. Gugapahan siya nimo, no, walay problema. Pero naagyud niya ang love nimo, niya mailhan nimo nga love kay ingon diri sa 1 Corinthians 13:4, love is patient. Meaning kamo mahuwat. Dili magsig pamugos, nga sige na ba? Love is patient and kind. Okay? Okay? Ngayong tag-kind, sakto lang nga pagpanghatag. Okay? Dili abuse na nga mura na ka gi-blackmail, magduda na ka, sigihan na makagpakaon, palitan na ka, hungitan na ka. Di ba ko hiluan kadugayan na no? Delikado na. Sakto lang timpla sa pagkamangyatagon. Love is not jealous. Di pa gani ka mo, mura nagmangangko naman, magsuko-suko na, kung matapad lang gani ang lain diyan nimo, magsapot-sapot na, mugawas sa gate dito, nagkusmod, okay, di na mo tagad, nga naman, nagselos na di pa man ka mo. No? Di ba? Nya di pasad mo minyo. Okay? It does not brag. Okay? Dili magsigig panghambog ko na ba? And it is not proud. Okay? Dili proud. Okay? Dili masig gara-gara. Verse 5, love is not rude. Okay? Dili rude. Kana bang dili po'y batasan. Okay? Kung love na iyaha di nimo, meaning mo respeto gina siya nimo. Dili murag walay buot, yanu-yanuhon lang ka ba? Kung magpakita na gina karon samot nagmaminyo na mo. Di ba? Kung mo show na ng assign. It is not selfish. So muna, willing pagani magpakamatay para nimo. Okay? Mo protect nimo. And it cannot be made angry easily. So muna sa mga lalaki bantayan na dili na love kung sa puton dayon ka ba, kung dili matuman imong gusto. Okay? Suko dayon. Kaya imagine kung inana nakakaron, timan igini, how about maminyo na mo? Love does not remember wrongs done against it. Dili magsigig subay sa nahimo sa una. Okay? Dili masig kwenta. Nasa una ra ba? Signal lagi ngon ana, no? Kuyaw kay na mga minyo mo. Kay subayan kas tanan nimong sana kadugyan. Okay? Sunod, love is never happy when others do wrong. Dili na siya malipay. So in short, example ko na sa duha ka babae lalaki, ang in love no dili mahadlok mamadlong sa wrong iyang makita sa iyang gilove. Ang kana mo konsente mo nay kuyaw. Kay nagpalapalan na nimo kay para lang sugton nimo. Ang kato mo prangka gyud nimo sa wrong nimo based sa Bible, mo nay tinuod na higugman nimo, dili mahadlok nga masakitan ka basta makaibaw lang ka sa tinuod. Okay? Mo nay tinuod. Kato masig palapalan nimo kada adlaw, gwapa ka, okay ra nimo gibuhati, okay ra gibutbutan ra ka ana kay nanay tuyo lain diha nimo. Okay? Dayon ingon diri, it is always happy with the truth. See? Ang tinuod nga love dili na mo konsente og sin. Dili na mo gamog sin. Kabantay mo na yung mga relationship nga magsinuporta ang lalaki babae sa ilang mga sin. Yung lalaki okay ra nang gibuhat ang babae sa bulaban okay ra nang gibuhat pero mga wrong biya pulos ilang gipang himo. Muna kabantay mo na yung relationship nga anduha na among nangahimo yung drug addict anduha. Okay? Sunod, love never gives up on people. See? Dili mo give up, nagani problem, makig-unong, mo solve. It never stops trusting, never loses hope, and never quits. Okay? So mana, mailhan nimo diyang sapul nang uyab nimo mo quit na gay na wala. Expire mo na. Romans 13:10, love doesn't hurt others, so loving is the same as obeying all the law. So meaning, dili ka dauton in a wrong way kung love gina ang na. So muni ang design sa Ginoo sa relationship, ako lang gi-show sa inyo kay importante kini sa inyong age karon mudaot ang sin ani nga area. Mo daghan karon nga mga attraction nga portigid ka problemado. Okay? Mo nang kinahanglan ka mabalik ni Jesus Christ kasi Jesus Christ mo ni ang pinaka-perfect nga human nga dapat imong sundon. Ug dapat naa siya nimo ug ikaw naa niya. Kay the moment nga naa ka ni Jesus Christ,
guided jud ka sa tanan sa imong kinabuhi, including ang relationships, including kaning mga inani attractions. Okay? Muna mahibong ang uban nga mga tao, ngano man ang mga Christian dugaya na makauyab, ngano man ang wa man sila magsigig uyab-uyab diha. Tungod anang principle, tungod aning teaching ni Jesus Christ nga dapat mo follow ka sa design. Unsa day ang proper nga mga attraction ug unsa day ang mga proper nga mga protocol sa relationship. Dili na dinalian, dili na game, dili na dudua na tinoy kilig nga factor ana, pero bantay ana nga dili ang kilig mo magdikta nimo, kundi ang words ni Jesus Christ ang magdikta nimo sa imuhang mga tanang choices sa imuhang kinabuhi. Okay? Mo ni ang Christian life. The moment nga mo accept ka ni Jesus Christ, siya na ang imuhang leader sa imong life, siya na imong sundon sa imong life, sa tanan sa imuhang mga decisions sa imuhang kinabuhi. Okay? So, kana nga area, hinaot, ma-restore mo diha, dili mo maamong sa effect sa sin about aning attractions or relationships. Hinaot, makahuman mo sa inyong mga eskwela, nga dili mo mga gitawag og sa bus pa, mga disgrasya. Okay? Ano man, tungod lang aning wala mag-guided imong attraction. Tagan kayo, wala kahuman, ano man, buntis na, ang uban lalaki, nanay gipagatas nga tulo ka buk bata, nga edad 18 pa. So man future ana. Okay? Muna ang uban, drive sikad, kay mo ay pinakadali nga mga kwarta ka diri sa Danau. Okay? Ya sa kadugayan drive sikad, kapuyon, muhapit mag yung red horse, ang iyang kita, mahurot sa red horse, na-stuck siya sa drive sa sikad, hangtod ning tiguang, hangtod wat na gana sa eskwela, hangtod muli sabay nga hubog, hangtod ang asawa ang problema, kaya usay pakaon sa mga bata. Nga naman na, tungod sa damage sa sin, kung na-prevent pa lang to sa sinugdanan, kato yung attraction, 18 siya, wala magpatakag paanak, di unta maingon anak. Okay? See, ang damage sa sin, kuyaw kayo mo affect ni siya sa imuhang tibuok kinabuhi. Munang ang ubano di nagid kagawas. Munang nako ni nakit-an sa una iskina sa buwangan. Naglingkod na lang gid sa didto, nagsigig inom og kulapo kada adlaw hangtod namatay. Okay? Wa agi hope. Ano naman? Feeling niya na stuck naman siya sa effect sa sin. So hinaot ka mo, ma-restore mo balik ni Jesus Christ o hinaot mo follow mo niya isip inyong Lord. Aron diri ani mga butanga palang daan. Kaya again, ang effect sa sin dili na inig ka after pa. Even karon ang effect sa sin nag-work na siya. Og hinaot ma-forgiven ka. Hinaot ma-receive nimo ang cleansing gikan ni Jesus Christ. Og hinaot after kung nanakaana, hinaot mo follow mo ni Jesus Christ isip inyong Lord o inyong Savior. Okay? So kana alagi kadlok. Malahi man tuod ka sa uban pero still si Jesus Christ na ani mo. Okay ra kay na kaysa siya may malayo sa imong kinabuhi. Okay?